Balak sampahan ang reklamo ng mga magulang ng 10 taong gulang na babaeng naputulan ng kamay ang binatilyong pinanggalingan ng sumabog na paputok sa Santa Cruz, Maynila. May unang balita si Dano Tingkungko. Agad na nagpulasa ng mga batang naglalaro sa bahaging ito ng Santa Cruz, Maynila noong January 5. Ang dahilan ng pagsabog, paputok na kung tawagin ay dart bomb. Nasabugan nito ang 10 taong gulang na babaeng nagro-roller skate habang nagbabalanse sa bintana kung saan nakakabit ang dart bomb. Nagbalance po siya dun sa may bintana na may paputok po. Yung klase po ng paputok nun, sir, pag nahawakan mo lang isasabog. Ngayon po, pag sa hawak po pag sandal po ng anak ko, biglang sumabog po. Tumalsik po yung anak ko, nauntog po yung mukha, tapos po yun po. Yung left hand po niya, yun po yung pinaka-damage talaga. Isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang batang babae. Nakaligtas siya pero kinailangan putulin ang buong kaliwang kamay niya na naubusan ng daliri dahil sa pagsabog. Ang paliwanag po sa akin ng attending physician, ay mabubulok lang daw, wala na daw po natirang daliri. So kailangan mabubulok daw lang po kung hanggang doon sa mga daliri lang. So kailangan ilagpas daw po ng pulso para daw po malagyan din ng kahit paano ng artificial hand. Meron daw po kami pang-provide. Darating ang araw para daw po hindi masyadong yung bata, mabuli, matukso. Dinala naman sa Manila Reception and Action Center o RACS ang 14 anyos na lalaking naglagay umano ng paputok sa bintana. January 7 o 2 araw matapos ang insidente, nagharap sa barangay ang mga magulang ng biktima at ng suspect. Nag-hearing naman po kami, yung magulang naman po humingi ng pasensya sa amin. Ngayon po, dahil 14 years old yung bata, na-turnover naman sa RACS, sa may City Hall. Sa criminal case daw po, hindi po namin masasampahan. Yung unang hearing po namin, sir, puro sorry lang po, pasensya na sa nangyari. Wala naman po ibang inoffer, basta pasensya, humingi ng dispensa sa akin. Ako naman, very calm lang ako kasi ayoko naman sabayan yung galit dahil wala, sa legal kami nag-umaasa. Humingi naman ng tawad ang mga magulang ng binatilyo. Humingi po ako ng patawad sa magulang ng biktima. Kahit hindi sapat ang hingi ng tawad, hingi sana po ako ng tawad sa kanila po. Kung may maitulong po kami, kung anong kaya namin. Pinag-aaralan na ng mga magulang ng biktima ang mga legal na hakbang para mapanagot ang binatilyo kabilang ang paghahain ng danyos. At kahit aksidente ang nangyari, ang pinakamahirap daw sa pamilya ay habang buhay nang dadalhin ng bata ang kanyang sinapit. Forever niya dadalhin yung putol ng kamay niya eh. Yung galit, nandun din po, pero hindi ko kayo magalit kasi nga minor yung bata. Ang inaano ko na lang, sir, na yung matanggap ng anak ko, kasi may future yung anak ko, sir, 10 years old yan eh. Active sa school yan eh. Kung ano man po yung makakabuti sa anak ko, yun na lang yung pinagdarasal ko, yung matanggap niya. Yung nangyari sa kanya, hindi siya mabuli sa school. Aksidente, pero gusto ko may managot sana, sir eh. Sa legal na paraan. Yun lang naman po bilang magulang. Kasi gabi-gabi mo makikita yung anak mo na umiiyak na ganun. Akala namin nababangungot, sir eh. Ipinablotter na rin ang magulang ng biktima sa pulisya ang insidente. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News.